Nagbabalik po ako ng hirit dahil nga po sa walang tigil na pag-ulan. Maraming lugar sa bansa ang nalubog sa baha. Isa sa mga dapat ingatan din sa ganitong sitwasyon, yung kuryente. Kaya nga actually maraming mga lugar ngayon ang talagang purposely pinutulan ng kuryente. Oo. Dahil nga po delikado. Sa may Kawayan, Bulacan po, isang barangay health worker ang nasawi matapos makuryente. Ang dapat sana'y magsesecure lang ng mga gamot, aksidenteng napahawak sa poste ng tent na kinapitan na pala ng kuryente. Nakita na lang daw ng mga katrabaho na nakahiga na yung health worker sa tubig at wala na palang buhay. At sa isang video namang posted online ni Mariz Ann De Leon, makikitang umusok na ang circuit breaker ng abuti nito ng baha. Ayan. Nakakatakot pa nakikita mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, Kaya di nga ba? eh. Tatakbo ka ba? Ano ba? Ayan. Papatayin mo ba? Imbes na matakot, alamin po natin paano nga ba maiwasan ang mga ganitong aksidente, kuryente, safety sa baha. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Kasama natin Engineer Juan Paulo Tolentino, Professional Electrical Engineer at miyembro ng Electrical Safety Committee ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. Paano na? That's a mouthful. Welcome, welcome. Thank you for joining us, Thank you Engineer. for joining us this morning. Pag-usapan muna natin itong unang video natin, yung health worker na pahawak siya sa tent at na kuryente. Akala natin tent, nandyan, safe. Pero paano ba nangyari to, Engineer? Okay, so magandang umaga po, Kapuso, Ivan, Kabuso. Lin. No. Anyway, yung sinabi niyo po kanina, no, ang tatandaan lang po kasi talaga natin, unang-una, ang ulan, tubig, baha ay kalaban ng kuryente. Okay. Ang tubig ay may conductive material na kung saan, sa madaling salita, pwede po siyang daluyan ng kuryente. Yes. Okay. Now, ngayon po yung tent nyo kanina, sabi nyo tent, so malamang it's either may bakal din May bakal or na merong frame. pwedeng Yes, hawakan na oo. frame. Nakalubog sa tubig, kunwari. So kapag may live wire po tayo sa ilalim or for example, nasa tubig na po yung live wire natin, pwede pong dumaloy yung kuryente doon sa tubig and at the same time, doon po sa metal frame na hinawakan po ng ating healthcare worker. Pero ganun kalakas ang current para ikamatay na isang tao? Yes po, actually meron po tayong standard lang po na maliit na milliamperes lang na pwedeng magpapatay sa puso po natin. So ganun po ka-importante ang protection po talaga laban sa kuryente. Pero Lalo meron na, I'm just wondering kung may mga signs ba, kailangan ba makikita natin, umuusok ba siya, umiinit ba siya? may ano ba, How would we may know? telltale signs na yes. delikado. Good question po yan. Actually, may dalawa pong bagay na pwede nating malaman din. First is tama, may usok. Minsan po lalo na kapag ang tubig at kuryente is medyo naghahalo na po, magsa-spark po kasi yan Arcing ang pong tawag po natin doon. So, panggagalingan na po yan ng usok. At the same time naman po, kung meron po kayong minsan naririnig na buzzing sound, Yes. yon. Isa rin pong telltale yun, na Parang pwede natin... tunog ng bubuyog. Tama, yun po yun. Okay. Pero kapag ganitong baha, hindi maiwasan yung pagkapit natin sa kung saan-saan, di ba? Lalo na kung malakas yung agos. Ano ba ang dapat tandaan ng mga kapuso natin pag ganito? Okay. Actually naman po, ito po naman yung sinasabi rin natin sa organization natin. No? So, of course, alam po natin, sa ulan, meron po yung before, during, at after. So, before po sana, ugaliin na rin po natin, lalo at kung alam po natin na babahain po tayo, is yung PPE or personal protective equipment Okay. natin. Okay. Hopefully, kung meron po tayong bota, isa sa mga importante po, at electrical gloves, especially Okay. kung hahawak po tayo sa may mga kuryente. Rubberized yun no? Yes po, Oo. yes po. At least yun po, hindi siya conductive. Correct. So yun po yung isa po natin pwedeng gawin. Pangalawa po is kung alam po natin na babaha na rin at alam naman natin kung nasan si main circuit breaker natin. Ugalayin na po natin patayin. No, Unahan mo na. Yes po. Actually, may kasabihan po kami sa safety committee po namin. No? Electrical safety starts with me. So yung initiative po natin dapat nanggagaling na rin sa atin. Kasi responsableng paggamit po ng kuryente. Engineer, pwede mo ba ito ba yun? Yan ba yan? Pwede mo ba? Yan yun? Paano nga Saktong-sakto. mapatayin Pwede ba natin yan? ituro, Engineer, kung paano ba patayin yan? Kung halimbawa, sa mga kapuso natin, sa mga bahay nila, ayan. Okay. Sige po. Ito po yung metro po natin. Aha. So ito yung unang metro natin. Ang tinatawag po natin dito is dadaloy po yung kuryente natin dyan. Ito po yung main circuit breaker naman Okay. natin. Sa main circuit breaker natin, actually ito lang po yan. Pipindutin mo lang po yan. Ay, ibababa mo lang. Yes. Parang yung switch lang ng ilaw, hindi Tama, ba? tama. Yan po yung switch ng ilaw. Sa mga ibang kabahayan naman po, kung itong metro na to ay hindi makikita agad Yes. kung itong breaker na to ay hindi makikita agad sa metro,
So pasok ka lang po sa may unting bahay nyo. Sigurado po, mayroong panel po doon. Yes. At yung pinakamataas na amperahe, yun po ang main circuit breaker. Yes. Patayin nyo lang. Ayan. Ah, okay. Must na to any homeowner, dapat alam nyo kung nasaan yan. Oo, Yes. oo, that's Engineer, please join us again. Kapag naman halimbawa, pinasok na yung loob ng bahay. Siyempre, mababasa Ng yung tubig, mga oo. saksakan, yung mga outlet. Andito lang yan eh. Pag umabot na sa mga outlet, gaano po kadelikado ito at ano ba dapat gawin? Okay. Actually, ito naman po yung sabi natin kanina, before, during, after. So during naman po, kung talagang babahain na po tayo yung sa, for example, sa loob ng bahay, hopefully yung mga appliances po natin, itinaas na po natin. Okay. Okay. Yun yung unang-una natin gagawin. At pangalawa, sabi ko nga, kung napatay naman na po natin yung breaker natin, yan yung isa po sa importante talaga. Oo. Ngayon, kung yung sabi niyo po na baha na po yung mga outlets natin, so yun naman na po yung after. So sa after naman po natin, siguraduhin lang po natin na kapag bubuksan nyo na po uli yung main circuit breaker nyo, is wala ng tubig. Okay. Okay, wala na pong tubig at siguraduhin nyo na pong tuyo. Ah, okay. Kasi inisip ko, paano po ito yung saksakan, hanggang dito yung tubig, pwede pa ba? Okay. Hindi na okay. rin, wag na rin, just to be safe. Yes. Just don't. Yes po. Huwag na Oo, lang. kasi Mas magandang papasok at hindi. papasok ang tubig talaga. No? So sa isang video naman natin, inabot na yung circuit breaker, ito muusok na. Ano ang gagawin pag ganito yung nangyari? As in, ang lakas na usok dun sa video, Yan, no? Yan. Oo. So hindi lang pwede pumunta ka pa, lumusok ka pa dun para patayin yan, di ba? Tama. Tama. No, ako po, nakakaintindi po ako kung paano gumagana ang kuryente. Hindi ko rin po lalapitan yan. Oo. So what should you do? Okay. So, ang first po natin gagawin sana dyan, no, tawagan po natin is yung may-ari niyan para i-disconnect po yan. Actually, sa LGU po natin, especially dito sa Quezon City na pinasasakupan po namin, no, meron po tayong National Disaster Risk Management na kung saan actually mga tao po doon, mga kapwa inhinyero po namin. Okay. Okay. So, naiintindihan po nila itong ganitong suliranin. At the same time, alam po nila yung mga kailangan gawin. So, kailangan po talagang i-switch off yung main dyan. Okay. So, Somebody huwag has niyo to pong do it. lalapitan. Oo. Okay. Kasi bago magbagyo, gawin nyo na. Or siguro pwedeng Tama. itawag na sa Meralco? Yes, pwede po. Patayin nyo na ho ito dahil may umuusok ng mga breaker dito. Pwede ba yon? Tama po. Actually, ang protocol naman po natin, ang standard po natin ginagawa is, especially kung si Meralco, is alam naman nilang flood-prone area Yes, yung lugar. Sila na mismo. Sila na mismo magpapatay. Okay. Oo, unahan na. Ito naman, engineer, humupa na yung baha. Gaano katagal bago safe na ulit magamit yung mga outlet sa bahay? Oo nga, baka bigla naman, uy, wala na, bumaba na yung tubig, saksakan na natin kasi ang init eh. Patay. Mahirap pong sagutin yan. No? Well, sa totoo lang po, hindi po kasi natin talaga, ang traditional way po, yun yung talagang ginagawa natin. Pero sa ngayon po kasi, in terms of technology, alam natin dapat may testing talaga. Una namin sinasabi is sana mag-consult po kayo sa mga tinatawag nating LEP, or Licensed Electrical Practitioners. Yun po ang standard natin gagawin. Kung kunwari, ang usual naman po talagang scenario is tatawagin nyo si Tito o si Kuya na marunong tumingin. Kung talagang ganun ang gagawin ninyo, at least po sana kalahating araw na tuyo. Okay. Hindi mo pwede i-blow dryer yun? Yun din naisip ko. Wala pong kuryente. Pero di kuryente rin yung blow dryer eh. Hindi, meron naman din rechargeable. Di ba? rechargeable. Rechargeable. Pwede Ah, ganun-ganunin lang, di Pwede ba? naman. Is it possible or it's not, it's ill-advised? Well, not advisable. Okay. Ang pinaka-advise Ah, po okay. namin talaga, especially sa standard po natin, is call an LE. Yun na yun. Doon po Let talaga it sila dry expert. naturally and Yes. then call someone who knows what he's doing. Alam mo naman yung ilang oras na pag-aantay Correct, kaysa correct. naman buhay mong kapalit, di ba? So karagdagan tips na lang po sa mga kapuso natin para maiwasan yung ganitong aksidente. Any other tips that you can give, Okay. engineer? Sige po. Mga katulad ng nasabi ko kanina, no, yung tatandaan lang po natin yung before, during, and after. No? So, ang pinaka-importante lang din po sa amin talaga, ang lagi rin po namin pinopromote is yung mga paggamit ng mga tamang equipment, yung PPE, especially sa PPE po. And at the same time, hindi po yung kaalaman din po ng tao, kaalaman ng tao. And at the same time, yung mga special na engineers, technicians po natin, sila po dapat ang kuhanan natin ng advice. Okay. So mga flood-prone areas, mag-invest na kayo sa mga rubber gloves tsaka yung Tama, mga bota. tama, Di ba? tama. You can never, Yes, it tama. might You can help. never tell. You can never can tell. You can Sabi never nga can nila. tell indeed. Ako, engineer, maraming salamat for joining Yeah, us. thank you. Kausap po Salamat natin, po, kapuso. Engineer Juan Paulo Tolentino para sa Kuryente Safety Tips. Mag-ingat po tayo mga kapuso ngayong maulang panahon. Magbabalik po ako ng hirit. Wait! Wait, 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 wait!
Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!